opening of God's Word. Ano po ko'y garigson, nakitang tanan, andam na sa pagpaminaw, sa tulong sa atong Panginoon ng Diyos. Let's pray na ito ang mga cellphones also are silent mode, naka-silent mode na, so that we will not disturb ang pagpaminaw sa buwan sa tulong sa atong Panginoon ng Diyos. Karon, kaulilangan pa, I'd like to request our pastor, Cash, to give to us the Word of God. Let's give the Word of God a round of applause, please. Amen. Amen. Thank you, Special, for that wonderful song. It was truly a special song, mga kaigsuon, no? Nindot kayong awit ang atong nadungog karon. And my faith really, our faith must really look up to our Lord, no? Only our Lord. So by this time, I would like to ask you, karon, to please stand up. Nindog ta as we begin ang atong pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. And I would like to ask you to open your Bibles with me in the book of Psalms. The book of Psalms, mga kaigsunan. Okay, the book of Psalms. And let us open in Psalm 32. Psalm 32. Okay, sa atong mga Bible, Psalm 32, verse 11 sa atong mga Bible palihog. Kung nana, please say aloud, Amen. Amen. So, ako ang pagabasahon ang verse 11. Follow me with your eyes. The Bible says, "Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart." Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imuhang panalangin na gihatag ka namo. Thank you, Lord, for giving us this opportunity na masayran o madunggan ang mga pagtudlo sa imong pulong, Ginoo. We need you, Lord, to bless us and to give us the grace that we need. Ikaw, Ginoo, mag-auban ka namo, mag-bless ka namo, o maghatag ka namo, Ginoo, o victory. Because, Lord, there is nothing, Lord, nothing we can do apart from you. Lord, help us na among mabiyaan ang among mga sala, Ginoong Dios. Not just to make a promise, not to do it again, but to kill and cut off the sins that are always besetting us. And help us, Lord, that we could really and truly honor you with our lives, Ginoong Dios. And I pray, Ginoo, mahimo ming good testimony to the people around. People will be saved upon seeing our lives because they will see Jesus in us. Salamat, Ginoo, sa pag-remind ka namo always. Give us passion, Ginoong Dios, alang sa paghigugma kanimo, pag-serve kanimo. In Jesus' name, Amen and Amen. Palihog, manglingkod kita nga tanan. I would like to entitle the message for this evening, mga kaigsunan, "What makes your heart shout for joy?" What makes your heart shout for joy? So, saan muhimo sa imuhang kasing-kasing musyagit imong kasing-kasing sa kalipay. Magmalipayon ka and you will really enjoy those things. And unsang makapahimo niya na sa imuhang kasing-kasing mga kaigsunan. Now, let us begin discussing this kind of joy dire pinaagi sa atong teksto karon nga takna sa kagabiyon. Ang atong text, mga kaigsunan, atong makita ang usa ka tawo nga napuno siya sa kalipay, sa pagmaya tungod sa kapasayloan nga iyang nadawat gikan sa Dios. This person in our text receive forgiveness gikan sa Dios, mga kaigsunan. That's why ang kaning maong tawo sa atong teksto, David, shouting for joy. Mao ni hinungdan nga nagmalipayon siya. Mao ni hinungdan nga nasa'y kalipay in verse 11 in our text. Let's go back in verses 1 down to verse 5 sa inyong mga Bible palihog. I-open yung mga Bible, mga kaigsunan. Ang Bible na gayon, verse 1, "Blessed is he
whose transgression is what? Forgiven. Whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Wow. So naday panahon mga kaigsunan, sa diha nga ang Ginoo mo pasaylo sa imuha, in your spirit there is no guile. There will be purity. Malimpyo ka. Okay? Mahanaw na ang tanang mga butang dili maayo. In your spirit, it will be no guile. No? Kanindot kayo mga kaigsunan. And the Bible says, verse 3, when I kept silence, my bones wax old through my roaring all the day long. For day and night thy hands was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer, Selah. Sumala pa niya mga kaigsunan, when David kept silent, gitago niya ang iyang mga sala. Wala niya giduol sa Ginoo para mangayo sa pasaylo. Giluom-luom niya, gitago-tago niya. Ingon pa niya, day and night there is heaviness sa iyang kasing-kasing. Murag nagluya iyang mga bukog. There is dryness in him. Nga di siya kasabot sa iyang gibati nga murag wa siya kalipay, pugat, perminti. There is burden sa iyang kasing-kasing. Pero ang iyang gibuhat in verse 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. Akong gi-acknowledge Ginoo, akong gisulti sa imo akong mga sala, akong gikumpisal sa imo Ginoo, og wa na akong gitago ingon pa niya. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Look at that. Forgavest, look at this, the iniquity of his sin. Yawa no? Ang pagkahugaw o pagkadaotan o pagkalain sa iyang sala, gipasaylo sa Ginoo. And this is the reason why in our text, he rejoiced. Verse 11, be glad in the Lord. Magmalipayon ako sa Ginoo, and I will rejoice. Yung pa niya, rejoice ye righteous, calling the righteous people, rejoice. Paglipay mo. Shout for joy. His heart is shouting for joy. Nganuman, kay na siya'y kapasayloan. Transgression forgiven, sin covered, iniquity not imputed, there is no guile in the spirit, guilt and grieving has passed away, and there was real forgiveness. David experienced the blessedness of forgiveness. And ato makita mga kaigsunan ng reconciliation, ang pakig-uli sa Ginoo is something we must forever celebrate. No, forever celebrate the goodness and the love of God, mga kaigsunan. You know, kaniadto, ako ning kay dito sa last Tuesday, sayo kay ko nilakaw gikan diri kay niadto ko sa if you can remember kag ni Brother Abito. Okay, si Brother Abito, akatong bisita ni Brother Richard. So akong gidtuan na ilang balay kay namatay ang ihang papa, gilubong atong so nagwali ko didto. And I preached there, and pag walin ako didto, naay mga taga Church of Christ, Conservative Church of Christ na nag-attend dito sa ilaha. Kay iyang papa nakasimba diay sa Conservative Church of Christ o mao'y maglubong sa iyang papa. Pero ako'y nag-una og wali sa morning. Okay? Na muna kay nakauna man ko pag nabtan ko nila nga nagwali, wa na sila nagwali. Dito na sila nagwali sa lubong. Kanya para sila kabalo sa ako, wa na ko nitambong lubong, uli na ko dito kay nabak ko yung mga buhaton diri sa sa balay. Very busy kayo. And before me lakaw, I talk to those people. Kaya dili man sila mapatawag og pastor kay wala man daw pastor sa Biblia daw. So muna nawtaan ako unsa lugar meaning sa Ephesians chapter 4 verse 9 to 11 lugar brad nga hatagan man daw og regalo ang simbahan. Apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists. Unsa lugar pasabot ana brad? Naman mo yung apostles. Pero ano nga mo yung pastor? Naman. So wa pa siya tubag. But there were 4 of them, 4 preachers. And isa istorya mi. Kuyaw kayo ilang doktrina. Katong isa naingon siya,
Nabi nimo Brad, pag makahimo kag sala nga imong gituyo, di na ka mapasaylo. Anak ko, Brad, hilo tayo sa Brad. Pasulti ako. Di ko motuo sa imo ha. Magingnan. Pananglitan, Brad, kay gihimo man niya ang kuan, gihimo man niya og example. Para na, Brad, ikaw magwawali ka, kabalo ka nga gahubog-hubog na dinha, nianha gyud ka dinha. Di na ka mapasaylo. Sumala man niya. Kita ka ng mga makakita kag mga babae nga kuan nga dili daw maayo sa imong palan-aw, nya imo gid daw gitan-aw. Di na ako mapasaylo. Anak ko sa iya. Mao ba? Sa ato pa karon. Sa ato pa makaingon ko ikaw brad di na kaluwas. Sukad-sukad sa imong kinabuhi, wa gyud ka nakahimo og sala nga imong gituyo. Pananglitan na ay babaeng gitawag nga siksik, nagpasiksik kaayo niya nilantaw ka. Katong una nimong lantaw di ba to sala pero ay kog ingna nga wa gyud bisag isa sa imong kinabuhi sukad ka naluwas nga nilingi ka usab. Katong paglingi nimo usab kato ikaduha di na to wa gituyo na to nimo. Wa sa nitubag. Di na ka maluwas. Ingon ani ni brother yang kawang preacher ingon niya brother. Maghimuan niya balaod ang iyang mga anak nga dili mag-cellphone og Domingo. Pero naay panahon nga mag-cellphone gyud sila Domingo. Brad, ang imong mga anak brad di na luwas, di na pwede maluwas. Kay ngano man, gituyo man to nila ang ilang pag-cellphone og Domingo. Nga gibawal ang kanimo. Mura sila naglahi-lahi silang duha. Nya katong isa, ingon ko niya, mutan ko sa mga brad, pag nagtuo na ka, nagsalig na ka kang Kristo Jesus nga imong manuluwas, luwas na ka di pa, di ko siya luwas. So nga naman, kay ang kaluwasan ba trabahoan pa nato ato pang paningkamutan. Anak ko pagkaluoy. And I tried to get their number ako tong pangatuon. Basig mga luwas pa to. Nya ato makita mga kaigsunan walay kalinaw. No? Dili nila ma-experience ang giingon diri sa Psalm chapter 32, the blessedness of a man nagikalimtan sa Ginoo ang iyang sala. Nagipasaylo. That's why miserable ang ilang kinabuhi. Kasi tinuod nga kalipay. Why? Because they cannot experience the joy of reconciliation. And I hope mga kaigsunan that the thought that you are forgiven, the thought nagipasaylo ka sa imong sala nga nabuhal kaniadto mga kaigsunan, I hope you still celebrate because of that blessedness. And now that you have a new life, na kay bag-ong kinabuhi diha kang Kristo, now that you have salvation in Christ, what are the things that make your heart jump for joy? Shout for joy, mga kaigsuunan. Yes, before, when you are forgiven, nalipay ka. But karon na forgiven na ka, karon that you already found new life in Christ, let me ask you, unsa naman pod nga mga butang ang makapahimo nga muluksos kalipay ang imong kasing-kasing? Your source of joy, ang tinubdan sa imong kalipay, nagsulti kung unsa gyud ang imong tinuod nga mga tinguha. Nagpadayag kung unsa gyud ang tinuod nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Ngayon karon mga kaigsunan, ako mong i-challenge. Kay naa naman mo'y bag-ong kinabuhi. Unsa naman mangutana ko sa inyo karon. Isip na katawhan nga nanay bag-ong kinabuhi, unsa man ang makahatag yun o tinuod nga kalipay sa inyo ha, isip mga tao nga gibag-o na ni Jesus Christ. Let's say for example, for the sake of illustration, naay usa ka baboy nga nagkaon og basura, naglangoy-langoy sa lapukan. And natay gahom to transform, isa lang gasnap, gitransform nimo ang baboy nga mahimo siyang karniro. Mahimong karniro ang baboy, mahimo siyang sheep. Katong baboy nga proud kay siya nga naglangoy-langoy sa lapukan, maulaw na siya makita nga nagtuwas sa lapukan, muhawa na siya, kay di na siya gusto mahugaw. Katong baboy nga ang mukaon sa lamaw, mahuan na siya sa lamaw, di na siya ganahan. Kay nga naman, tungod kay nalahi na yung nature, nahimo na siyang karniro. Unya ang karniro mga kaigsunan, dili na nimo tudluan nga
moinom og gata sa iyang mama, di na nimo tudloan nga mukaon og sagbot, dili na nimo tudloan nga iyang buhaton ang mga butang subala sa kinaiyahan sa karniro kay nabag-o naman siya. Now let's us try to relate that in our lives as a Christian. Kaniadto sa di pa kaluwas, gikalipay nimo ang mga pagpakasala, proud kay pakita sa kalibutan nga palahubog ka, proud kay pakita sa kalibutan nga chicks boy ka, talamay ka o laki-lakihon ka nga pagbabae. Proud kay pakita sa kalibutan ang imong paa kagiron. Proud kay pakita sa kalibutan mga kaigsuonan ang imong gitawag na mga daotang binuhatan. Di ka maulaw. Apan garon nga luwas na ka, gibag-o kas Ginoo, katong dati nga mga butang nga imong ginabuhat atubangan ng mga katawan, imo nang gikaulang. Di na ka gusto nga makita sa uban ug imo nang ginapaningkamutan nga imo nang biyaan. Ngano man, kay nabag-o naman ka. O karon kay nabag-o naman ka, giluwas naman kas Ginoo na may new nature sa imo ha. Dili nakatudluan kung unsa ang dapat nga butang nga imong ikalipay kay tungod ang kabag-ohan nga gibutang sa Ginoo sa imo ha. Baunto karon ang mahimong motultol kanimo kung unsa ang angay ikalipay sa tawo nga nahimo ng anak sa Dios. So igsoon, kani mga butang, tulo lang ka butang, grabe ka simple, grabe ka basic, grabe ka fundamental, nga akong i-share sa inyo karon. Kabalo na mo ani, pero ang akong gustong mahimong challenge, gikalipay ba ninyo? Mao ba ni ang inyong ginapangita? Kay di ta magkumpiyansa mga pinangga. Basin baya, hangtod karon baboy pa ta nga naglangoy-langoy sa lapukan. Wa pa ta nahimong karniro. Kay nagpabilin paghihapon ang imong kalipay kadtong mga butang nga iyas kalibutan. Ug ang mga butang nga iya sa Dios. Bugat paghihapon sa imong kasing-kasing. Di paghihapon nimo makaya. So ato makita karon mga pinangga nga mga kay challenge di ka. And this is also a challenge to all of us. Ato ba ning kalipay? Tulo lang kabutang. Number 1, the Word of God. The Word of God. Unsa gayon sa Bible mga kaigsunan? Yung sa pulong sa Ginoo, ingon pa ni Pedro, as newborn babe, desire the what? Sincere milk of the what? So naturally, kung ikaw tinuod nga nahimong naluwas, gidesire na nimo ang sincere milk of the Word. The Word of God became a need, not just an option. Dili na kami ingon nga, musimba ko kay ganahan ko, musimba ko kay wako'y layag mabuhat, musimba ko kay, basta kay ganahan na kumadto karon, di na kumadto karon kay murag wako'y gana, higalig son, it will not happen to you. Why? Because it became a need. You need the Word of God, because the Word of God will become your sustenance. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Matthew chapter 4, verse 4. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, nga dili na choice, dili na option ang Word of God. Kung dili, need na siya. Sama atong karniro, di siya mo ingon nga, karon lamaw sa ako karon. Di sa ako gunahag sagbot karon, lamaw sa ako. Dili. Ang karniro, sa diha nga nahimaw siyang karniro, mukaon na gyud sagbot kay need na niyang sagbot. Sa ato pa mga kaigsunan, when we became a child of God, when we are born again, the Word of God became our sustenance. Kung tinuod gyud na born again ka, tinuod gyud na ay kinabuhi diha sa imuha, nagihatag sa Dios, igsuon, pinangga, paminawa, o di mo pakanon ang mga born again spirit in you, higalay son, the born again spirit will hunger. Gutom mo na.
unless you are dead. Ang patay ay pakialam sa panahon sa tigutom. Even in the days of famine, the dead will not worry because they will not become hungry. But if there is life in you, ay kinabuhi sa imuha mga kaigsuonan, ato makita that you will desire to go to church. You will desire to open your Bible. Nga naman, there is life, and that life is hungry, and that life wants to live, and that life wants to grow. That's why you desire the milk. You desire nimo ang pulong. Ingon pa ni Job, mga kaigsunan, Job chapter 23 verse 12, I esteem the word of God more than my necessary meat. So mala pa ni Job 23 verse 12, mas giisip niya nga mas importante pa ang pulong sa Dios labaw sa iyang pagkaon ni kinahanglan. So mga pinangga nga mga kaigsunan, burden ba paghihapon sa imuha ang pagbasa sa Biblia? Burden ba paghihapon sa imuha ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Dili ba mahimo nga pwede kang moingon sama sa giingon ni David in verse 122 verse 1 sa Psalms? I was glad. Magpaniya, nagbalipayon ko sa diha nga niingon sila nga mangadto ta sa balay sa Dios. Because in the house of God, you cannot fellowship with God. You can listen to the word of God. You can listen to Him. Swigsoon, desire it. According to the book of Psalm, unsa di ang pulong sa Ginoo? Let's open our Bible please. In Psalm 19, mga kaigsuunan, Psalm 19, let us read verse 7 to 8. If you're there, say amen. The Bible says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, sa mga pulong sa Ginoo daw, verse 10, more to be desired are they than what? Yea, than much fine gold, whether sweeter also than the honey and the honeycomb. Kuya, ano? Makahatag kalipay ang pulong sa Ginoo, mas tamis pa sa honey. Grabe ang nindot ka pulong sa Ginoo. Why? When you have been born again. Kay katong na born again nga spirit dira. Katong bag-ong pagkatao nga nasa imuha karon. Ang iyang favorite is the word of God. May panahon siguro nga masipyat ka, madasmag ka, but matingala ka, time will come, you will really hunger. Kaya nga naman, na ikinabuhi. Kung patay, why ka gutom. Kung buhi, gutomon. Simple principle, mga pinangga. In Psalm 119, open your Bibles with me there. Psalm 119, verse 24. The Bible says, thy testimonies also are my what? Delight. And my counselors. The testimonies of the Lord, the word of the Lord is His delight. Kalipay niya. Chapter 119:72, verse 72. Look at this. The Bible says, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Tanawara. Ang balaod sa Ginoo, mas better pa sa thousands of gold, thousands of silver. That is the word of God nga imong ikalipay. Kung tinuod ka nga save. 162 mga kaigsunan, verse 162, the Bible says, I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. Makadato biday para sa iya, sa imuha ang pulong sa Ginoo, ikalipay kay nimo if you have been truly converted. So pangutana karon, burden na ba sa imuha? So I hope niya mga kaigsunan, you go home and read. You go home and read. Read your Bibles. Go home and read. You see? I hope you will really read this book. Maunang malnourished ang imong spiritual life because you are not being sustained
by the only sustenance we have, the Word. The Word of God. Number 2, mga pinangga, mga kaigsunan, very simple, very fundamental. Kabalo na mo, ane, but the question is, ginakalipay ba nimo? Number 2 is prayer. Prayer. Gikalipay ba nimo ning prayer? To pray will be something you do not grieve or burden to do. But it will become a delight you always look forward to do. Let's say, for example, mga kaigsunan, there is a very important person in your life na makaistorya nimo personally. You will be excited. That special someone sa imong kinabuhi, excited ka nga istoryahon, excited ka nga makita siya, excited ka nga naamoy conversation, and how about God, the most special person in the world, not even in the world, but in the universe, na kay chance na makikistorya sa iya ha, I hope you will be looking forward for the time that you will be talking to God. Makikistorya kas Ginoo. Look forward to that. Kung tinuod ka nga save. You see? So ato makita mga kaigsunan, prayer is an opportunity for us. Don't tell me you don't have time to talk to God. You have time to read your phones, watch your phone for how many hours. You have time para magchika-chika sa mga tao. You have time para manglibak. You have time sa daghang mga butang sa imong kinabuhi. Don't tell me you don't have time for God. Kinsa naman ang tao nga imong gingnan nga, wa ko'y panahon makiistorya na niya. Kinsa man na? Katong mga tao nga wa kaganahi. Pananglitan, ikaw sa kababaye karon. Unya nayo sa kalalaki nga wa kay gusto. Bisan pa og mahimo pa siyang dato, bisan pa og gitawag na bisan pa og sininaan pa siyang bulawan, di gyud ka ma-attract niya, di gyud ka ganahan. Unya moingon sa imo, "Uy, si kuan ba? Makiistorya daw sa imo ha." Naka, wa ko'y panahon makiistorya ana niya. Mana ka, ngano ba naman ka? Because you don't like the person. Imagine that you are doing that to God. When you are saying, wa kay tayo magampo. When you are saying, wa kay tayo muluhod sa Ginoo, you are telling God, Ginoo, wa ko'y panahon makiistoryan mo. And that is you, igsoon. You see that? If you are really truly born again, there is great love in your heart for God that you always look forward, ay makiistorya na ko sa Ginoo, magluhod ko sa Ginoo, excited ka mo bangon, ka excited ka mo luhod mo ampo para sa iya. You see? So ato makita mga kaigsunan, according to Pastor Doug Season, last Monday, why don't you begin going to your knees 5 minutes a day? So bilang sa 5 minutes a day. Pagbangon nimo, magpa-alarm ka, 5 minutes, you kneel down and talk to God 5 minutes a day. Sulay lang. And mabot ang panahon mga kaigsoon, you will realize na imo na yung maila-ila si Jesus Christ, imong maila-ila gid ang Dios pagtarong, and you will be having a conversation to Him. Higala igsoon, you will realize that 5 minutes will never be enough. Ikaw na mismo ang mingon, I want 15 minutes, I want 20 minutes, until you will say, I want more. I want more. But start. Go to your knees, mga kaigsunan. And remember this, let God know every request you have. Philippians 4:6, ipahibalo tanan sa Ginoo. When you kneel down. And don't be in a hurry. Ay, paggali. Talk to God slowly. Storya ang Ginoo og tarong. And remember, when you are on your knees, you are the tallest person in the world because you are nearest to the Father. Duol kay kas amahan. When you are on your knees, you are tallest and nearest to the Father. And you enjoy that. You want that. Nga naman, if there is life. Now, number 3 and number last, mga pinangga. Salvation of souls. Kalipay nimo ang salvation of souls. Kung sa iyo sa Bible, sa Luke chapter 15, mga pinangga, about
salvation of souls. Luke 15, verse 7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just person which need no repentance. Verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. So ato makita mga kaigsunan, and there is one sinner repenting from his sins, one sinner being saved. Higaling son, the Father will rejoice, the angel will shout for joy, and if heaven is enjoying, ang anak sa Diyos, pagmalipayon po may maluwas. Amen. And I hope, mga pinangga, you are enjoying when you see people receiving Jesus as their Savior. Magmalipayon ka. Kabalo ka no, kung tinuod nga nalipay ka, kung nag-enjoy ka, kung na ay maluwas, you are ready to spend for that. Siguro na-notice ninyo no, in our family, wala man namon ni kita pang hinambog, but for the sake of illustration, in our family, we are always doing our best to provide and to give para lang sa buluhaton o para na ay mga luwas. In all of our ability, sa makaya na mo, di man kami dagkong kwarta. Pero sa among makaya lang yun, the fullest of our ability, amo ginang ginapaningkamutan. Ngano man, kay mangyatagon no? Dili. Kabalo mo, if you would let me explain that to me, tungod kay selfish me. Gahatag me, ngano man, tungod kay selfish me. Kasi pasabot mo, pastor, tungod kay selfish ka, nganong gahatag ka? Selfish me, gahatag me, kay nagahatag me para sa among kalipay. Ngano man, we enjoy seeing souls saved. So ato makita mga kaigsunan, going to soul winning is not just because of love. Giving for missions, not just because of love. I discovered it is selfishness. Nga naman, God so transform your heart nga ikalipay nimo og naay kalag na maluwas. Og tungod kay ikalipay nimo nga naay kalag na maluwas, mangita og mamaagi nga makatabang ka, makahatag ka para lang makakita ka og kalag na maluwas kay mao imong kalipay. You see that? Di ba? Og natay gusto nga butang para malipay ta, mo gasto gyud ta? Laag ay mo gasto gyud ka para makalaag kay para malipay ka. Magpicture-picture ka to sa imong laaganan. Pagkaon, mo bayad gyud mahal. Mahal kayo, makatilaw lang gyud ka atong mga bag-ong mga pagkaon kay ngano man gusto ka malipay. Gadget, bisan pa gwapo pa imong cellphone, gwapo pa imong gadget, imong iprinta, imong ibaligya, imong pulihan, ngano man para malipay ka, mo gasto gyud ka para sa bag-ong nga budget. Balay, imong ipagwapo imong balay kay para mag-enjoy ka magtanaw sa imong balay. Sakyanan, you will spend money for your joy. If tinuod nga malipayon ka nga makita og kalag na maluwas, di kasayangan nga mohatag para sa misyon. You see that? If it truly makes you happy, the effort, the money, the time you spend, you invest for souls is worth it all. It gives you joy. Soul winning makes you happy. Faith promise is gladness of the heart. Missions, you rejoice because of it. Kaya nga naman, pinaagi ni ani nga butang na ay nangaluwas. No, mangutana ko sa imo ha, basing burden pagyapon hangtod karon sa imo ang pagsangyaw. Basing burden pagyapon kayo sa imo karon ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Basing burden pagyapon kayo sa imo ang paghatag para sa missions. Maybe because you are not yet selfish. Di pa ka mahimong selfish inana nga area. Kaya di pa man ka malipay. So igalig so on, ask the Lord, Lord, so transform my heart that my greatest joy is your word, to talk to you, and to see people saved. Sigson,
Pag muhatag kag faith promise awa, gyoy gitawag nga kasayang-sayang. Grabe ang kalipay. Nganuman, you enjoy seeing souls saved. You enjoy seeing churches grow. You enjoy seeing people blessed. So, igsoon, offering to church is selfishness. Because of it, we enjoy seeing souls saved. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. Kumusta man ang imuhang pagtanaw sa mga kalag? Are you enjoying? I hope you enjoy. I hope magmalipayon ka. Enjoying the things you do makes other people attracted to follow you. So I hope, gracias Ginoo, you show people how you enjoy church. Show them that you're excited to go to church. Show them that you're excited to read your Bible. Show them that you're excited to pray. Show them that you're excited to give. Show them that you're excited to go to soul winning. Show them that you are excited for God. And they will be attracted to you, to your passion. You see? Kaya kung ang imong ginabuhat, maragwa kay kalipay, people will not follow you. But show them that you enjoy it. Kay tinuod ang pod nga galipay kas Ginoo. And I hope that it will not just a show. It will be a reality of your life because God so changed your heart. You are born again. So mga pinangga nga maigsunan, let us learn to do or to enjoy these three things. Enjoy the Word of God, enjoy prayer, and enjoy salvation of souls. For those who are forgiven, those who are saved, those who have been born again, because of these three things, your heart will shout for joy. May this become a challenge for you. Pastor, murag, malipay man ko, Pastor, pero gamay-gamay pa, Pastor, you grow. You ask the Lord to grow your heart. You ask the Lord to truly transform your heart, transform your life. God spoke to me yesterday. And my heart was so grieved. Nga murag mabuto akong kasing-kasing. Because of the lie that I have believed. Nato makita mga kaigsunan. When we deal with people, maingon din ta. Kaya bitaw, not we deal with people, we deal with ourselves. Natay mga challenges sa kinabuhi. Natay mga sala. Natay mga dili maayong binuhatan. Ang atong ginabuhat mga kaigsunan, maingon din ta nga, I am a work in progress. Hinay-hinay raman nga motubo ko. That is a lie from the devil. A big lie from the devil. The Apostle Paul, after that he was saved, preached directly to the synagogue. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Kanang statement nga I am a work in progress became our alibi not to grow. Stagnant ang atong kinabuhi. Why? Work in progress ko. Instead nga atong bibihon atong mga sala. Instead nga atong bibihon ang atong mga daotang binuhatan. Let us kill it directly. Tigbasa, potlig ulo ang imong sala. So ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan. Sometimes kabalutaon say tama. Our minds are full of light, but our hearts are living in darkness. Big problem. Dili ta pwede maingon mga kaigsunan publicly renouncing our sin, but privately feeding it. What will happen? You will not grow. Publicly, you renounce the bad things in the world,
But privately, imong ginabahugan. Ang mga butang nga makapandol sa imuha. Just like the app in your phone, nga mo'y makapandol sa imuha. If makapandol na sa imuha, ano na paman na diha? Why don't you delete it directly and remove it? Nga naman, even though you say, I renounce it, you feed it privately. Ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, wala nang ginahanglan ang Ginoo nga muluhod ka sa tubangan unya mo promise ka nga Lord, di na gyud ko mausab. That's a lie. You're predicting the future nga di na ka mausab, and you know that is a lie. And you know after 1 day, 2 days, one week, you will do it again. Di na magikinahanglan sa Ginoo. Dili gikinahanglan sa Ginoo nga moingon ka nga Ginoo di na ko mausab. Ang gikinahanglan sa Ginoo, baira ang espada sa pulong sa Ginoo ug kantara ang sala. Kill it. Remove it from your life. God don't need your empty promises. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, those are the hindrances. Why? Hindi pa gid ka magmalipayon sa pulong sa Ginoo, sa prayer o sa kalawasan sa kalag, there are hindrances. Those hindrances, don't feed it in private. Kill it. Kill it now. By the grace of God. Kapila naman ka nag-ampo nga Lord, di nagig kumusab. Kapila naman. Pamagyapoy na usab. Because that is what God need. What God wants you to do is to kill it. Let us pray. Father God, salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you Lord for this wonderful time of prayer. Ngayon mong gihatag ka namo Ginoo. Sa ilo ami amahan sa mga kasaypanan o sa among mga kasalanan. Ligo na mi Ginoo. Wag mi mahimo Ginoo wala ka. Salamat Lord sa tanan-tanan Ginoong Dios nga imong gibuhat sa ako Ginoong Dios. Salamat Ginoo. Help us Lord to kill every sin in our heart. Help us Lord na wala lang namong nahibaw-an Ginoo unsay tama. We will also obey it with our hearts. You know, we need you. Many people, Lord, have enlightened mind, but darkened heart. We need you, Lord, to banish the darkness. We need you, Lord, to help us kill, mortify every sin that beset us. Lord, we need you, Lord. Help us to enjoy your word, enjoy prayer, and help us, Lord, to really enjoy seeing people getting saved. Help us to invite people to church, to go soul winning, to bring people to church, Lord. Help us, Lord. We need you, Lord. Salamat sa pagtubag sa mga prayers. Ikaw na bahala na mo, Lord. We need you, Lord, in Jesus' precious name. Among gipangayo, kining tanan. Amen and amen. Look for a place for prayer, mga kaigsunan. Look for a partner. If you wanted a partner to pray for you, then you can.